Good morning mga kababayan, mga kababs. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat na binigyan na naman tayo ng panibagong lakas, panibagong sigla at panibagong pag-asa ng ating mahal na Panginoon na si Kristo, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating munting vlog, mga kababayan. Dalangin ko at dasal na nawa ingatan kayo ng ating mahal na Panginoon si Kristo sa inyong mga hanap buhay, sa iyong trabaho dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Ingat-ingat po kayo, mga kababayan. Maraming salamat dahil patuloy na nag-iingat ang ating mahal na Panginoon sa atin, at maraming salamat din sa mga trabaho na kanyang pinagkaloob sa atin at sa mga biyaya na kanyang ibinigay sa atin, mga kababayan. Mga kababayan, meron lang akong konting i-share sa inyo, mga kababayan, kasi kaninang umaga, tayo ngayon ay Friday. Kaninang umaga po ay Thursday. Kahapon ay may naisakay po ako na galing sa Pag-asa, ay isang empleyado ng Pag-asa, ang Philippine Astronomical System natin, mga kababayan. Sabi ko, ma'am, kamusta naman po ang ating Pag-asa? Ay, sir, nakakaawa po. Bakit po, ma'am? Bakit? Ano ba ang problema ng Pag-asa natin? Itong ating mga system dito, ang ating ditong gamit sa Pag-asa ay talagang obsolete na. Obsolete na daw talaga ang kanilang mga gamit sa Pag-asa. At maging sa pillbox, mga kababayan, ay mga obsolete na. Sana Mr. President, Mr. mahal namin Pangulo, Mr. PBBM, sana mapasyalan mo naman ang Pag-asa at pillbox. Sana ma-enhance mo, mabigyan mo sila ng mga bagong equipments para naman yan nagbabantay sa ating bayan, lalo na sa mga kalamidad, sa mga earthquakes, sa mga typhoons, sa mga thunderstorms. Lalo na ang Pag-asa, tayo po inaabot ng mga 20 plus na mga typhoons sa isang taon, mga kababayan. Kaya Mr. President, please, just like your father before, na meron siyang ginawang anti-typhoon rockets. Nawala na po yon, Mr. President, mahal na Pangulo, Mr. Marcos Jr., PBBM. Please, ano mo naman ang ating Pag-asa, ang ating pillbox. Bigyan mo sila ng panibagong equipments para naman ma-secure ang ating security, lalo na sa mga natural damages, natural calamities, na kahit papano ay mapigilan, kahit papano ay mabigyan tayo ng karampatang tawag nito, mga warnings, mga kababayan. Mr. President, nabigyan tayo ng early warnings na ma-enhance sa kanilang mga kagamitan doon sa Pag-asa at doon sa pillbox, mga mahal na President. Hindi ko lang alam, mga kabayan, kung sinong secretary dyan o sinong manager dyan o general manager sa Pag-asa at sa pillbox. Kaya Mr. President, please bisitahin mo naman yung ating Pag-asa weather station natin. Yan ang nagbibigay sa atin ng mga warnings sa atin, lalo na sa mga kalamidad, maging ang pillbox pagdating sa mga earthquakes, pati sa mga kalupaan natin. Sana mabigyan mo sila ng magandang equipment at para maging mamahalin nila ang kanilang trabaho para sa mga mamayang Pilipino, mga mamayang Pilipino, Mr. President. Please, 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 Mr. President, tulungan mo naman sila, kasi sabi nga ng sakay ko kanina, kawawa daw sila kung sa Pag-asa kasi nga obsolete na ang kanilang mga kagamitan. Kaya nakakaawa po, Mr. President. At ang trabaho daw nila doon, halos 24 hours sila, at kulang sila sa empleyado doon sa Pag-asa, lalo sa mga postcasters nila, mga Mr. President. So please, visit naman doon sa kanila, Mr. President. Bigyan mo naman sila ng malaki-laking budget, bigyan mo naman sila ng panghanap buhay para mabigyan ng magandang report ang ating bayan, lalo na sa mga kalamidad, mga
Kaya please Mr. President, tulungan po sila, mabigyan sila ng mga enough budget at mabigyan sila ng mga magandang equipments. So yan lang aking mga kababayan, meron na po tayong pasayro. Itutuloy na lang natin mamaya pagkatapos nito. O siya, sige, bye. Tuloy natin mga kababayan ating pinag-usapan kanina regarding po dun sa ating pag-asa at dun sa pillbox mga kababayan. Sana Mr. President, please visit naman ang pillbox at pag-asa. Shout out naman pala dyan sa DOST, sa Department of Science and Technology. Sana mag-create kayo or gumawa kayo ng anti-rocket against typhoon, kasi nung araw ng panahon ni dating President Marcos Sr. ay meron tayong anti-rocket typhoon. Kaya lang nag-iba ang administrasyon, nawala na, nasira na. Sana DOST please, mga scientist dyan, na mga magagaling na mga Pilipino, mga Pinoy, na mga estudyante, sana ay magawa kayo ng rocket ng anti-typhoon para ma-prevent lalo na sa mga kalamidad, lalo na sa typhoon, sa hurricane, para hindi tayo masyadong maapektuhan ng bagyo, ulan, lakas ng ulan, baha at mga kalamidad. Sana mapunduhan ng government, sana maisip ng ating mga kababayan, ng mga scientist. Sana meron nga mga kababayan. So Mr. President, please, sana pagpatuloy mo yung ganong proyekto ng iyong ama, na mga magagandang klaseng proyekto na magkikinabang ang taong bayan, ang buong Pilipinas ay makikinabang sa anti-rocket against typhoon. Kaya Mr. President, sana umabot ito ang ating maliit na vlog, or please comment down below mga kababayan, at please like and share mga kababayan. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong time, sa inyong panonood. Maraming salamat mga kababayan. Ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay muli. Mahalin niyo po ang inyong trabaho. Ito ako, minamahal ko rin aking trabaho bilang isang Grab driver mga kababayan. So God bless us all. Ingat po kayo lahat sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa buong bansa, sa buong mundo. Mag-iingat po kayo mga kababayan. God bless us all. Bye bye.